That's against our official teaching. Okay. Ano tayo ha? Ating isilipin dito ha. Tinan nyo, pakita ko sa inyo ha. Nakasinungalingan yung ginawa nung kanilang nung kanyang interview. Okay, at ipakita ito sinasabi ni ChatGPT dito kung turo ba ng Iglesia Katolika na pagbawalan ng mga ordinaryong membro magbasa ng Biblia. Tinan nyo ha. Kasinungalingan yung ginawa nung nung ka-interview niya eh. Meron bang mga official document ng Katoliko na nagsasabi na kailangan magbasa ng Biblia ang mga ordinaryong membro? Sabi kasi nung in-interview ni Eugene Gapo kasi, bawal daw sila magbasa. At nang nalaman daw na pare na siya ay nagbasa ng Biblia, sinipa daw siya. Naku. Dudo ko si Alperes yata yun eh. Yung si Alperes na nilampaso ni Edgar Laugan sa Tagbilaran. Yung moderator namin sa debate na nagalit na hindi ko pinayagang palitan ni Jerry Laig si Condeno kasi bugbog sarado na. Mukha siya yun. Kung siya yun. Okay. Ngayon, kung hindi siya yun, ay hindi siya yun. Makasimple yun. Diba? Meron bang mga official document na Katoliko na nagsasabing na kailangan magbasa ng Biblia ang mga ordinaryong membro? Ito sagot, oo. Merong mga official documents sa simbahang Katoliko na nag-uutos at humihikayat na magbasa ng banal na kasulatan ang mga ordinaryong membro gaya ng mga sakristan. Sa madaling salita, yung in-interview ni Eugene Gapo, sinungaling yun. Straight to the point lang yung in-interview ni Eugene Gapo na noon. Ni Julito Daig pala. Yung in-interview ni Julito Daig, sinungaling yun. Eugene Gapo na nabanggit. Sabi niya dito, ang simbahan ay matagal nang nagtuturo na ang pagbabasa ng Biblia ay mahalaga para sa spiritual na paglago ng bawat Katoliko. Narito ang ilang official Catholic documents na nagpapatunay nito. Una, sa Dei Verbum. Ang Dei Verbum, Dogmatic Constitution on Divine Revelation, Vatican II, 1965. Ano yan? 1,000? Meta Platforms? Hindi, ano to? Resibo to ni Meta. Resibo ni Meta. Mga resibo ni Meta ngayon lang dumating. Okay. So, ating balikan yung binabasa natin, ano sabi dito sa Dei Verbum, Dogmatic Constitution on Divine Revelation, Vatican II, 1965. Sa paragraph 25, the Sacred Synod forcefully and specifically exhorts all the Christian faithful to learn by frequent reading of the divine scriptures the excellent knowledge of Jesus Christ. Philippians 3:8. The sacred text should be accessible to all the Christian faithful. Straight to the point. Ano daw? Accessible to all Christian faithful. Accessible siya. Saan po sasabihin ng in-interview ni Julito Daig na pinagbawalan sila ng pare na magbasa ng Biblia? Sinungaling ka! Napakasinungaling nung in-interview ni Julito Daig. Huwag kayo mag-alala. Mga siguro bukas yan ang tatalakayin ko sa isa sa mga uploads ko. Abangan po niyo yung mga uploads ko. Mag-upload po ako sa alas 6 ng umaga. Alas 6 ng gabi. At sa alas 9 ng gabi. Mamaya ako simulan, mag-upload ako ng alas 9 rin ng gabi. So, abangan ninyo ha. Marami akong tatalakaying mga episodes ang ilalabas ko dito sa straight to the point ko sa YouTube channel ko sa John Dolabado TV is mga bagong episodes. Mga premiere episodes po yan. Marami nagsisend sa akin ng mga video na gusto nilang iribat ko, iriribat ko, iisa-isa ang mga yon. Isa-isa kung riribat ang mga yon, isabihin ang mga i-upload ko sa YouTube channel ko, kung meron mang replay, isa lang. Kung merong replay, isa lang. Pero, mostly sa kanila mga bagong episode yan. Wait lang.
Okay, so ating pasitayo no. Ha. Sa Tagalog, ang banal na kapulungan, simbahan ay maaaring nanawagan sa lahat ng Kristiyanong mananampalataya na madalas magbasa ng banal na kasulatan upang makilala si Kristo ng higit pa. Tapos sasabihin ng in-interview nung ni Julito Daig na sinipa daw siya kasi nagbasa siya ng Biblia. Sinungaling ka. Straight to the point. Ha? Actually, nanawagan ako eh. Nanawagan ako mga kapuntos doon sa nila ni Julito Daig. Di ko alam kung nag-reply ba sila doon. Tingnan ko lang muna kung nag-reply ba sila. Nanawagan ako eh, na gusto kong makausap yung in-interview doon ni Julito Daig. Wait lang nga, tingnan ko muna sa ano ko. Kasi ako doon eh, na nanawagan ako eh, na gusto kong makausap yon. Tingnan natin kung anong response. What? Sigo ba? Naguba ang? Naguba. Wala man naguba. Wala man naguba. Wala naguba. Bebe. Asa may naguba ni be? Asa may naguba, bebe. Tangkal na to ha. Asa mabibis sa beka. Asa may naguba. Sa may naguba. Sa may naguba. Asa may naguba. Wala man lagi naguba oh. Aka ka malandag naguba. Okay, proceed po tayo. Tingnan natin kung kung nag-response ba sila doon sa panawagan ko. Tingnan natin. Ito yung panawagan ko. Pakita ko sa inyo. Wait lang. Tawagan kong Julito Daig be. Kinsa to imo ang ka-interview bro? Si Alperes to? Si Alperes to imo ka-interview? Aliw ko kung ingon ni Alperes nga makig-dialogo ko niya katuyang giingon sa interview. Ingna siya nga need ko og tubag. Ingna si Alperes, kung si Alperes manggaling to o kinsa manggaling to, ingna palihog Julito Daig nga gusto na ko siyang maistorya live sa ang kanangkuan. Mag-live ko aron patas ng duha. Atong isgutan to iyang giingon sa interview nimo. Palihog lang ko ha, Julito Daig ha. Ipaabot ni kang Julito Daig nga nanawagan ko nga gusto na akong maistorya tong sabadista nga iyang ka-interview. Kung unsa ka tinuod ni mga gipang tabi niya dire sa iyang interview. Palihog lang ko ipaabot ni Julito Daig niya akong video. Daghang salamat. Mayong buntag, no? Manawagan kong Julito Daig be. Kinsa to imo Grabe ang dumot ani perting dumutan ni ba? Ha? Perting dumutan ni kuan ba? Aning kuan ba? Aning tawhana ba? Sige Gidjo ba dumot kayo oh? Wala na ginitarong nga mga kuan ba? Mga response ba? Perting dumuta ba? Joey Labaho. Bujando kana si Julita Baba. Rega ayo ba rega ayo ana? Maayo ra na sila pagpamaka. Doms Olivar Veralio. Mauray nakaapan ani nilang mga SD defender ko no. Kay magdrama-drama. Matud pas gi-interview ni Daig nakamata kuno siya sa kamaturan pagbasa niya nga Sabado'y papahulay. Grabe. Itultulan diretso. Tultulan diretso. But. Ha? Kay sa Kristan pa kuno siya gididan kuno siya sa pari mo basag Biblia. But. Askang baka kunag yun. Wa taon diti mga pari ang mga Katoliko nga mubasag Biblia oy.
bot-botag yun. Unya, dayo pangatawa, di yun seryoso mga tawhana. Mura na nagbugal-bugal. In short, pag sungog na nila sa CFD. Klaro man. Malinaw naman yun eh. Yung ginagawa ng mga sabadista, wala talaga sila sa katotohanan. Ang ginagawa nila, grupo-grupo lang yan sila para makipag-asaran. Sa tingin nyo ba maliligtas yun? Hindi. Kaya totoo yung sinasabi ng kanilang propeta. Yung mga Seventh-day Adventist shall be brought down to hell. Straight to the point. Oh, nandito, sabi niya, puro hanggaw. Jaquel Arevalo, sinalikway rabanas 3 imidyan ni Bacalaris kay burlasoy kayo og tirada si Daig. Sabi ni Repe Herme kana bro, panggisahon nato ni sila. Oh, walang response si Julito Daig. At walang response. Naka-mention siya dyan, no? Panawagan kang Julito Daig. Naka-mention siya tapos wala siyang response. Uy, may something wrong. Okay, so proceed na po tayo sa ating topic ngayong umagang ito. At ang topic natin ngayong umagang ito is, may kaligtasan ba ang mga nagmamatigas? Wait lang ha. Ngayon rin si Divine dito nakikipagkupite siya sa aking ingay. Sama na, Divine! Sama na, sige hilak niya. So, tuloy natin ha. May kaligtasan ba? Ito. May kaligtasan ba ang mga nagmamatigas at ayaw pumasok sa iglesyang tatag ni Kristo sapagkat mas pinipili nila na manatili sa iglesyang tatag lang ng ordinaryong tao? Yan ang ating topic sa umagang ito. Straight to the point. Live on the spot. Okay, unang-una, ating alamin ang tinuturo ng banal na kasulatan patungkol sa tunay na iglesia. Unang-una, si Kristo nagtayo siya ng tunay na iglesia. Yan ay nasa Mateo 16:15 to 17 o 18. 19. Sabi ganito, tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Sa madaling salita, mga kaibigan, mga kapuntos, mga kapatid, mga kapuso, ano pa, mga kasambahay, nalukop ko na lahat. Ang iglesia tinatag ni Kristo ay tinatag niya nung siya ay kasama ng mga apostol. Ngayon, ano ang sinabi niya tungkol sa kanyang mga mananampalataya? 1:8-31. Sabi ni Kristo ay ganito, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudiyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Ano ang isa sa mga turo ni Kristo? 1 Kapitulo 10, versikulo 16. Ito, sabi dito sa Biblia, at mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Yung kulungang yan ay tumutukoy sa iglesia. Sila'y kailangan din namang dalhin ko. Sa madaling salita, nais ni Kristong pumasok ang kanyang mga tupa na wala pa sa iglesia, na kailangan pumasok sa iglesia. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ng aking tinig. At sila ay magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. So, kailangan nilang pumasok sa iglesyang tatag ni Kristo at magkakaroon ng isang pastor.
Ang pastor na ito, mga kaibigan, ay hindi pastor, protestante. Kasi kadalasan mga pastor protestante, pag nagbasa ng Efeso 4:11, akala nila, pastor nila ang tinutukoy. Hoy, hindi hoy. Straight to the point. Ang pastor tinutukoy sa Efeso 4:11 ay yung mga pastor na nasa 1st century na. At yun ay ang mga paring katoliko. Hindi ang mga pastor nyo na mga pastor protestante. Straight to the point. Wala naman talaga kayo nung 1st century. Katunayan, tanungin ko sila, sino ang head pastor nyo noong taong 300? Ang isasagot, si Kristo. Ba't si Kristo? Si Kristo, 1st century pa lang, bago siya umakyat sa langit, iniwan ng iglesia kay San Pedro. Sabi niya, Simon, iniibig mo ba ako? Sabi ni Pedro, opo, Panginoon, pakanin mo ang aking mga tupa. Ha? Arugahin mo ang aking mga tupa. Pakanin mo ang aking mga tupa. Iniwan ni Kristo ang iglesia kaysa pamamahala ni Apostol Pedro. Pakanin mo ang aking mga tupa. Kasi siya paakit na sa langit. Bago siya umakyat, iniwan niya kay Apostol Pedro ang pagangalaga sa kanyang tupa. At sabi niya sa Gawa 20:28, basahin natin. Sabi niya rito, ganito. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ay ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Sino ang inutusan na siyang mangalaga sa iglesia? Ang mga obispo. Ang mga obispo ang inutusan. Tapos sa 300, balik kay Kristo? Hindi pwede. Dahil yung obispong pinag-iwanan, nung siya ay namatay, ipinasa niya sa iba ang pamamahala sa iglesia. Hindi niya binalik kay Kristo. Ipinasa sa iba. Kanino ba ipinasa? Tingnan nyo sa history. Ang pinasahan si Saint Linus. Si Saint Linus ba nasa Bible? Nasa Bible, Saint Linus. Yun ay nasa 2 Timothy chapter 4, verse 21. Binanggit ang pangalan ni Saint Linus doon. At isa sa mga naging successor ay si Clement of Rome. Si Clement of Rome ba nasa Biblia? Yes, nasa Biblia si Clement of Rome. Ngayon, ibig sabihin, yung pamamahala sa iglesia, ipinasa na. Tapos sasabihin ng mga protestante, taong 300 ng kanilang head pastor, si Kristo, bot ninyo tanan. Straight to the point. Si Kristo, hindi pwedeng si Kristo ang head pastor ninyo. Bakit? Pinasa na nga ni Kristo kay Apostol Pedro. Ibabalik nyo ba kay Kristo? Nung pinasa niya kay Apostol Pedro, mayroon bang record sa history na binalik niya kay Kristo ang iglesia? Wala. Pinasa sa iba para pamahalaan ng iglesia. Tapos mga protestanteng nagkiklaim na sila daw ang tunay. Sinong head pastor niyo sa taong 300? Sabihin mo naman si Kristo. Kristo? Napaka walang kukutin naman ng sasalitang yan. Hindi binalik niya Apostol Pedro. Sa kanya nga pinagkatiwala eh. Tapos siya, nung pumanaw siya, ipinagkatiwala naman sa iba. Nung pumanaw yung pinagkatiwala naman sa iba. Tapos sasabihin nila, si Kristo kanilang head pastor noong taong 300. But. Straight to the point. Napakasinungaling ng mga protestanteng ito. Ang sabihin nyo, wala pa kayo nung panahong yun. Hindi nyo alam. Kaya pinagbibintangan na lang si Kristo na kanila daw head pastor taon 300. But. Straight to the point. Napakabut-buto ninyo. Ngayon, tuloy natin Tapos, ipinagkatiwala niya. Bakit niya nilagyan ng bishop? Para siyang mamahala sa iglesia. Ngayon,
yang iglesyang yan ang siyang haligit sa liga ng katotohanan. Hindi Biblia. Ito, unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15, ang sabi ay ganito, upang kung hindi man ako makarating agad, ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga tao sa sambahayan ng Diyos na buhay, sa iglesia na haligi, at sa liga ng katotohanan. Maraming mga pastor protestanting nagalit at sabihin ni Padre Darwin nang haligit sa liga ng katotohanan ng iglesia. Yun naman talaga ang sinasabi ni Apostol Pablo eh. Bakit? May sinabi ba dyan? Upang kung hindi man ako makarating agad, malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga tao sa sambahayan ng Diyos na buhay. Sa Biblia, na haligit sa liga ng katotohanan. Yan bang mababasa? Sa Biblia, na haligit sa liga ng katotohanan, yan bang mababasa sa talata? Nagalit sila, pati si Umpok nagalit eh. Ha? Lahat nagalit, mga pastor protestante nagalit. Sinabi nila, nagsinungaling daw si Padre Darwin nang sabihin daw nito ng iglesyang siyang haligit sa liga ng katotohanan. Napakaliwanag ng talata. Dahil Biblia daw. Saan talata mo nabasa na ang Biblia ang siyang haligit sa liga ng katotohanan? Ang binibigay, ikalawang Timoteo 3.16. Ngayon, sa ikalawang Timoteo 3.16, mababasa ba doon na ang Biblia ang siyang haligit sa liga ng katotohanan o wala? Hindi na mababasa doon eh. Sa ikalawang Timoteo 3.16, ang Biblia siyang haligit sa liga ng katotohanan, may nababasang ganon? Wala! Gapataka, uroy mo. Ha? Gapataka, uroy mo. Ngayon, tayo ngayon sa ano naman? Ano naman tayo ngayon sa... Ngayon, sabi ni Kristo, ang kanyang mayroon siya mga tupa na wala sa iglesyang yon. Kailangan niyang papasukin doon upang maging isang kawan sila. Bakit? Kasi ang iglesyang siyang haligit sa liga ng katotohanan. Bakit? Efeso 5:23, ang sabi ni Apostol Pablo ay ganito, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad naman ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan, at siya ang tagapagligtas nito. Sino ang kanyang ililigtas? Yung iglesia na kanyang katawan. Tanong, kailan niya tinatag ang iglesia na kanyang katawan? Itinatag niya ito sa 1st century sa Jerusalem. Sabi niya, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Ang tanong, yan ba ang born-again Christian church? Ang answer is, hindi. Straight to the point. Yan ba ang Bible Baptist Church? Ang sagot ay hindi. Straight to the point. Yan ba ang United Pentecostal Church? Ang sagot ay hindi. Straight to the point. Yan ba ang Seventh-day Adventist Church? Ang sagot ay hindi. Straight to the point. Yan bang iglesia tinatag ni Felix Manalo? Ang sagot ay hindi. Straight to the Yan point. bang iglesia tinatag ni Eliseo Soriano? Ang sagot ay hindi. Straight to the point. Yan ang ebidensya. Ngayon, how about doon sa mga wala namang alam, namuhay ng tama, namuhay sa kabanalan, pero nasa ibang relihiyon ha, nasa ibang sekta, namuhay sa kabanalan, namuhay sa ibang namuhay ng kabanalan, namuhay na relihiyoso, namuhay na may respeto sa bawat tao, yung hindi nangangantsaw, hindi nangiinis, hindi nangaalipusta, yung talagang kapatid ang turing sa isa't isa, kay Katoliko ka man, kay Muslim ka man, kapwa tao ka, aarugain kita, yung mga ganong uri ng mga ng mga taga-ibang sekta na hindi alam ng Iglesia Katolika ay tatag ni Kristo, pati sila maliligtas. Pero doon sa mga nasa ibang relihiyon na nga, tapos
binasahan na ng ebidensya, Catholic Church, founded by Christ, ayaw pa ring maniwala Straight to the kasi point. meron silang standard of judgment para sabihin nilang, hindi ako makakatoliko sapagkat ang katoliko ay ganito, ganire, ganito, ganire, ganito, ganire. Tapos yung kanilang mga tira, nasa mga miyembro lang naman. Wala silang tira sa founder. Sinong founder tinira nila? Sinong founder tinira nila? Diba wala? Ang kanilang mga tira, yung mga pare, yung mga madre, yung mga sakristan, yung mga nakulong sa city jail, yung kanilang mga tinitira. Pero never nila tinira yung founder. Bakit? Kasi takot silang buklatin ang mga ebidensya ng kasaysayan, baka masampal ng katotohanan. Straight to the point. Ayaw nila yon. At kahit ipakita mo pa sa kanila, ayaw pa rin paniwalaan, maliligtas ba yon? The answer is no, no, no. Bakit? Pinakita na ang katotohanan, ayaw pa rin tanggapin, ay hindi ako naniniwala dyan, wala sa Biblia yan. Yung ganyang mga uri ng mga tao ay hindi maliligtas. Sabi ni Kristo nga, may mga tupa ako na wala sa kulungang ito. Yung kulungang tinutukoy dyan, yung kanyang iglesia, kailangan ko namang dalhin sila rito upang maging isang kawan. Ano, ilang kawan ng born again? Ilang kawan ng Seventh-day Adventist Church? May Seventh-day Adventist General Conference, may Seventh-day Adventist Local Church, may SDA na na Reform Movement, may SDA na option. At yung mga SDA na yan, puro naglalabanan. Nagsasagupaan. Tanda na hindi nga sila. Talagang hindi sila tayo eh. Kasi yung original ng General Conference na SDA, tinatag lang yun matapos iwanan ni na Ellen G. White si William Miller dahil sa kapalpakang ginawa nito noong March 22, 1844. Na kung tawagin nila ay The Great Disappointment. Straight to the point. Ngayon, may kaligtasan ba? Ang mga ayaw pumasok, iba kasi yung yung nasa labas na walang alam, iba kasi yun eh. Ibang category of judgment yun. No? Sa mga alam ng totoo, ayokong pumasok dyan sa Katoliko kasi ang Katoliko kasi, tinan yung mga pare nila, kita nyo, puro tira sa mga membro, pero walang tira sa founder. Ay, ang ganyang mga uri ng mga katalakayan, sirado isip, alams na, hindi yan maliligtas kasi nagmamatigas. Straight to the point. Wait lang, huwam lang ko tubig. Oh, kasi sa kanilang pagmamatigas, ayaw pumasok. Sa halip na alamin ang origin ng church, ang inaalam nila, yung mga butas, yung mga mali, ay alamin yung origin ng church. Tinan nyo walang sino man sa mga protestante na nagtanong ng ganito, kung hindi si Jesus Christ ang founder ng Seventh-day Adventist na kinaniban ko, sino? Walang ganyang tanong sa kanila. Straight to the point. Alam nyo kung bakit? Kasi alam nilang may sagot ang si FD. Hindi si Kristo ang founder ng iglesia nyo. Kasi ayon sa inyong fundamental belief, the spirit of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White, one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. Sino yung founder? Tingnan mo yung kanilang kanilang article nila sa sa internet. Tingnan mo sino mga founder. Joseph Bates, Hiram Edson, Joshua Hines, Ellen White and James White. Meron pa silang John Andrews. Walang Jesus Christ. Yung sinasabi nilang si Jesus Christ daw ay founder,
Maririnig mo lang yan sa mga bibig ng mga sinungaling sa badingding. Pero hindi mo yan maririnig o mababasa sa kanilang opisyal na turo ng Seventh-day Adventist Church na tinatag ni Kristo. Never nyong mababasa yan. Kaya kapag true church ang pinag-uusapan, walang ni isa man sa kanila ang tumatalakay sa kanilang church origin, bagkos nakafocus lang sa Sabat. Nakafocus lang sa 10 utos. Nakafocus lang sa patungkol sa pagkain o hindi ng baboy. Pero wala silang SDA debater na SDA True Church daw, founded by Jesus Christ, kung saan tinayo ni Kristo ang SDA, wala pang SDA ang nagsalita. Saang lugar tinayo ni Kristo ang SDA, wala pang mga sinasabi ang mga SDA debater. Anong taon tinatag ni Kristo ang SDA, wala pa silang paliwanag doon. Saang history mababasa ng SDA tinatag ni Kristo, wala silang mababasang ganon. Tapos claim ng claim. Tayo naman, nagkiklaim tayo, pero may iba tayong ebidensya. May referensya, may encyclopedia, meron tayong dictionary, meron tayong history, na ebidensya. Reklamo nga siya lado Saan nila binabasa? Sa kanilang mga encyclopedia, sa mga history, pero sa Biblia, wala. Gaganti ako. Sabi ng mga Sabadista, tatag daw sila ni Kristo, wala na nga sa Biblia, wala pa sa referensya. Wala na sa history, wala pa sa encyclopedia. Pati balat ng saging, wala nga Tapos ang lalakas ng loob mag-claim, tatag daw sila ni Kristo. Ngay referensya, wala. Sariling libro nila, wala rin. Opisyal nilang libro, walang nagtuturo na ang SDA was founded by Christ. Bakit? Dahil isa lamang kasinungalingan ng SDA founded by Christ. Alam natin ang history nila. Bago sila bumuo ng Seventh-day Adventist Church, dinalaw muna yan ng Seventh-day Baptist. Sa madaling salita, mas nauna ang Seventh-day Baptist sa Seventh-day Adventist Church. Bago sila dalawin ng Seventh-day Baptist, sila ay tumiwalag sa grupo ni William Miller. Si William Miller naman, Dominguista. Dominguista. Tapos si William Miller na Dominguista ay galing naman sa Baptist. Yung Baptist naman, galing naman doon kay John Smith. Si John Smith naman galing kay Martin Luther. Si Martin Luther naman galing kay putol na. Yan ang reason kaya hindi nila magawang itanong sa atin kung hindi si Kristo ang founder ng Seventh-day Adventist Church na kinabibilangan ko ngayon, sino? Walang malakas ang loob na magtanong ng ganyan sa mga SDA. Then alam nilang may sagot tayo kung sino. Pag sila tanungin natin, kung hindi si Kristo ang nagtayo ng Iglesia Katolik ang ginaaniban ko, sino? Sagot nila, objection moderator. Hindi ako pwedeng sumagot kasi negative ako pag sumagot ako sa tanong na yan, affirmative na ako. Utak talangka, hindi ganyan ang pagsagot. Halimbawa, sabihin ko, ang takip. Sabihin ko ganito, ang takip na ito ay color blue. Sabi mo, hindi yan blue. Kung hindi ito blue, anong color ito? Objection moderator, negative lang ako. Hindi ko rule lang magpatunay. Rule ko lang ang
ang kumalaban. Anong niya ko, kung hindi yan blue, anong color yan? Bamalay ko sa'yo. Basta hindi yan blue. Tanong, nag-iba ba ang sinabi ko na blue ang takip na ito? Pag sinabi mo lang objection moderator, hindi ko ro lang magpatunay kasi negative ako. Kailangan sabihin mo, totoo. Kung hindi ito blue, anong kulay ito? Sabihin mo, green. Labo. Di mo pwedeng tutulan yung mga claim ko ba't wala kang binibigay na tamang sagot? Sabi nga ni Elis Soriano, pag sinabi mong mali, dapat alam mo ang tamang sagot. Kung hindi mo alam, paano mo sasabihin mali siya? Yung joke-joke doon sa sa Ozamis dati na ako nandoon before sa FM, may mga joke-joke na pinaparinig ang mga tao. Ang isa nagtanong yung isa. Sabi ng isa, 5 plus 7. Sagot naman siya, 10. Awa yung yung tanong. Sabi naman siya, bakit tumawa? Mali ba sagot ko? Anong sagot ng isa na nagtanong? Akala ko di mo alam eh. Ano ibig sabihin nun? Wala kang karapatang sabihing mali yung kalaban mo kung hindi mo mismo alam ang tamang sagot. Ganyan yan. Hindi mo pwede sabihin na mali kami pag hindi mo binibigay ang tamang sagot. Ngayon, sasabihin mo na hindi si Kristo ang founder ng Katoliko. Eh sino? Bamali ko sa iyo. Hindi mo magigiba yung claim ko niyan. The best thing to destroy my stand is to provide the real answer. And that's the only way to destroy my claim that the Catholic Church was founded by Jesus Christ by providing the real answer. But if you won't provide the real answer, how can you destroy my topic? Uy, naginig lagi ko ato lagi. Kung sana in English magugat ato. Oh. So, sa madaling salita, yung mga nagmamatigas ang ulo, mga nagmamatigas ang ulo, ayaw pumasok sa tunay na iglesia kasi meron silang sariling dahilan, sariling paraan ng kanilang paghatol. Yan ay hindi maliligtas. Sabi na nga ni Kristo kailangan ko silang dalhin dito sapagkat ito ang haligit sa liga ng katotohanan at ito ang ililigtas ko. Pero ayaw pumasok ng mga matitigas ang ulo. Maliligtas ba sila? Ang sagot ay hindi. Ang tawag ng Biblia sa kanila, unang Juan 12:18-19, mga Antikristo. Straight to the point. Okay, so hanggang doon na lamang po yung ating topic ngayong gabi. Ngayong umagang ito. So move na ako ngayon sa ating pagbabasa ng mga comment natin. Nasa na ba si si Junel, but hindi pa pumapasok si Junel. Atin mo nang unahin pagbasa itong nasa ating YouTube live. Sabi dito, blurred man ang color, di maklaro, bro JD. Di maklaro ang color? Anong color yun? Okay. Simple Life. Sabi ni Father Darwin Gitgano, nauna pa sa kanila ang bitsin na Ajinomoto. Totoo naman, 1960 po pa ang bitsin. Ay hindi, 1860 siguro. Teka tanongin natin saan ba na kailan ba lumabas ang Ajinomoto? Kailan ba lumabas ang Ajinomoto? Ang Ajinomoto ay lumabas noong 1909. 1909? 1909 po ang Ajinomoto, hindi 1960. 1909 at 1914 pa yung kay Manalo, kaya mas nauna pa sa kanila ang Ajinomoto. Okay. Anong palabas to? Magandang palabas to
Yan title ng pelikula mo. Lang ha. Wala ko nanonood na si Sesame Street ha. Muppets Most Wanted. Kaya pala parang si Sesame Street. Okay. So, tuloy tayo sa bubasa ng ano natin. Sabi nila, tanggap nila Jesus is Lord and Savior. Tanggap nga nila, pero ayaw lang tanggapin yung katawan. Anong tawag mo doon? Sabi ni Kristo. Sa Luke 10:16, basahin natin na ano sinasabi niya sa Luke 10:16 ha. Ito. Sabi niya ganito, sa 10:16 ba yun? Ayan, sabi niya, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. Sino ba yung kausap ni Kristo dyan? Yung namamahala ng kanyang iglesia. Yung kanyang iglesia, once pakinggan mo yon, pinapakinggan mo si Kristo. Once itakwil mo ang kanyang iglesia, itinatakwil mo si Kristo. Hindi wala siyang sinabi, tanggapin lang si Jesus Christ alone. Walang ganyan. Diyan ang turo. Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. So yung katuroang Jesus Christ alone, mali yun. Kailangan tanggapin mo ang kanyang iglesia. Hindi yung ulo lang. Kaya mali yung kanilang turo. Na ulo lang. Oh. Sabi naman dito ni Domingo Nasar. Bro JD, good AM. I'm very proud ako na iyo ang lahat ng sinasabi mo ay pawang katotohanan. Marami akong natutunan sa inyo watching from San Jose, Occidental, Mindoro. Sabi ni Save, iyak ngayon ang mga SDA. Sabi ni Simple Life, maganda rin topic bro JD, yung banal na sakramento na hostia at dugo niya na wala sa lahat ng ibang sekta. O, topic natin yan. Bukas, yung Eucharistic Miracle. Yan ang topic natin bukas. Paalala nyo sa akin na ang topic natin bukas is about Eucharistic Miracle. Sobrang pagkaiba natin sa kanila na di kayang pantayan ng sinumang sekta. Ang INC naman ang favorite topic, Sogo ni Felix Manalo at Ibong Mandaragit. Ayun ang favorite topic mo, MJ Tumang. Okay, pagbigyan din ang pagkakataon yan. Si Moy Max Official naman, naasay uban bro, unsa daw ang Orthodox pero wala sila nagpasakop sa Orthodox. Oh, yung mga SDA, sabi nila, mas nauna ang Orthodox sa Roman Catholic. Eh, ba't di kayo nagpasakop? Tama, nauna ang Orthodox. Sabi nila, nauna ang Orthodox. Ba't di kayo nagpasakop? Nauna pala sila. Pero totoo, hindi sila nauna. Sabay na lumabas ang Orthodox at Roman Catholic as one Catholic Church. Nag-split lang noong 1054. At sinabi ni Gregory Zaidi na mas nauna ang Greek Orthodox sa Roman Catholic Church kasi yung pangalan ng pinagbatayan niya, ang pangalan. Nahuli ang pagbigay ng pangalan eh. Pero bago pa humiwalay ang Greek Orthodox, eh meron ng Santo Papa Pope Damaso na nag-utos kay Saint Jerome translate ang Bible. Tandaan niyo ang Greek Orthodox ay hindi wala silang Santo Papa. Tinanong ko si Alpihaba, kaninong Santo Papa si Pope Damaso? Ang sagot ni Alpihaba, sa inyo yun. Galing yung sumagot ni Alpihaba minsan, ano? Oh. So, dito naman sa YouTube naman, sa ito naman tayo ngayon kay Josefina Jordan Sarmiento. Good day, Embrajando. Tanong lang po, ano po ba talaga dapat tawag kay Jesus Christ? Papa Jesus po ba o Kuya Jesus? Pwede siyang tawaging Papa Jesus? Pwede. Bakit? Kasi si Kristo is, sabi niya doon sa Revelation yata yun, 21, sila ay magiging anak ko at ako'y magiging ama nila o magiging Diyos nila.
Pwede siya tawagin Papa Jesus. Sa Isaiah 9:6, siya ay tatawaging Diyos na makapangyarihan, prinsipe ng pakikipag-isa, at ama, walang katapusang ama. Ama rin siya doon eh. So, pwede siya tawagin Papa Jesus. Pwede siya tawagin Kuya Jesus. O bro, sabi nga ni ano doon sa si Santino ba yon, bro? Bro. Oh, Juan de la Cruz pala, Juan de la Cruz. Tawag niya kay Jesus Christ is bro. Bakit bro? Kasi pinay magkapatid tayo ni Kristo. So, Papa Jesus o Kuya Jesus, pareho lang yun. Pwede mo, iba ang Papa, iba ang Kuya, pero yung dalawang yun, pwede mong itawag sa kanya. Okay? Bro, Manolito Ginataran, bro, ganyan ang sasabihin nila, natatanggapin lang si Kristo. Okay ba dahil wala naman silang magisterium? Talagang hindi okay yun. Sabi nga ni Kristo ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. So pag tinakwil mong English, takwil mo rin si Kristo. Huwag mo sabihin hindi siya damay doon. Kaya ganun yun. Sabi ni Estrelita, Monte Alto Salazar, good morning bro JD. Pwede ba ko kapangutan na ba yun sa gipang bisingan kagabi ni Padadar para sa online look, tubig o asin? Pwede ba sa'yo na ako magamit sa among daily use? Pwede niya magamit daily use. Oh. Bakit drinking water ang kailangan tubig para pwede mong inumin? Bakit drinking water para pwede mo siyang inumin? Bakit rock salt o table salt para pwede mong gamitin? Dati kasi nung hindi pa nai-invento ang iodized salt, meron talagang table salt. Hindi pa nai-invento ang rock salt. Ano pa? Yung olive oil. Meron ba kayong high blood? Gusto nyo kumain ng pinirito? Di gawin yung pagluto sa yung prito yung olive oil, pwede rin yun. Pwede rin sa may sakit, ipainom nyo. Inom nyo sa mga may sakit, pwede rin yun. Kaya sinasya talagang ganun talaga para magamit sa daily use. Hindi yun nakatambay lang doon sa altar, hindi po ganun. Kailangan gamitin siya everyday. Severino Mirla, sabi ng pastora na baptist, motoo lang kay Jesus, iglesia na daw ni Jesus. Mali! Kasi, dadaan ka pa sa bautismo. Sino nga babautismo sa'yo? Katawan ng Diyos, nataho sa Espiritu, nabautismuhan sa pangalan ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Mali! Naniwala ka, babautismuhan ka para ka maanib. Sinong babautismo sa'yo kung naniwala ka lang? Ito yun na. Sabi ni Jerwin Tabuklao Rosales, hapla ni Bulawan si Jandoy, wag yun to taong kahapla. Kaya ni Angkon man si Kwan. Sinabi man ni Bulawan nung oras, pag nabasa daw, na-mention sa loob ng Greek Bible, sa loob ng sinulat ni Apostol Pablo, ang salitang Biblia. Nabasa ko naman talaga. Entro wadi para karpoer komenos ferekaita Biblia. Nabasa ko. Anong sinabi niya? Nasa na pangalan ni Pablo dyan? Puta kay Pablo. Ang sabi, babasahin, ma-mention ang pangalang ating i-play yun. Ating i-play. Maganda kasi yung yung hinahamon ako ng gaya ng ganito I-play natin yung yung nangyari. Pakinggan ninyo ito play natin. Phil de Bulawanon, ito. Si Bulawanong oras ba kay trying hard siya makabawi sa iyahang kaulaw, human siya napilde sa iyahang gigama nga challenge. Paminaw ra ko din yung sa iyahang challenge. Sa sulat ni Apostol Pablo, kasi Apostol Pablo naglito og Biblia, ang kuno na kung apildi ko, apan kung wakay mabasa, ang kunon po di mo nga apildi ka. Sige daw, challenge ta kung mabasa mo kanimo sa sulat sa Greek nga Biblia, nga nag-mention og pulong Biblia, sige daw kuno. Unsa kuno ang challenge ni Bulawanong oras?
Mabasa man kanimo sa sulod sa Greek nga Biblia nga nag-mention og pulong Biblia. Sige daw kuno. Mabasa ba daw nako sulod sa Greek Bible nga si Apostol Pablo nag-mention og Biblia? Mabasa man kanimo sa sulod sa Greek nga Biblia nga nag-mention og pulong Biblia. Sige daw kuno. Okay, klaro kay to ha. Ingon siya, mabasa ba daw nako sulod sa Greek nga Biblia nga si San Pablo nag-mention og Biblia? Sige bro, imo kong gi-challenge sulod sa bersikulo kung Sige, sabi mo sa akin. sa to kung mabasa nako sulod sa bersikulo ang pulong Biblia Sa Greek. sa Greek. Kung mabasa Sa na sinulat ni Apostol Pablo. niya ha. Sulod sa Greek sa sinulat ni Apostol Pablo. Sa sinulat ni Apostol Pablo. Sa sinulat ni Apostol Pablo. Okay, klaro. Basahon nako sa sinulat ni Apostol Pablo. Unsay basahon nako sa sinulat ni Apostol Pablo? Mabasa man kanimo sa sulod sa Greek nga Biblia nga nag-mention og pulong Biblia. Sige daw kuno. Basahon daw nako sulod sa Greek Bible. Mabasa man kanimo sa sulod sa Greek nga Biblia nga mabasa man kanimo sa sulod sa Greek nga Biblia nga mabasa man kanimo sa sulod sa Greek nga Biblia nga sa sinulat ni Apostol Pablo. 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 Nga nag-mention siya og Biblia. Nag-mention og pulong Biblia. Sige daw kuno. Nag-mention og pulong Biblia. Sige daw kuno. Nag-mention og pulong Biblia. Sige daw kuno. Maotoy giingon ni Bulawanong Oras. Sinulat ni Apostol Pablo, basahon nako ang Kung pulong mabasa nimo litra po litra sa Greek nga language sa Greek, mabasa nimo litra po litra Biblia. Ang kunon nako nga pildik papan kun nimo mabasa, ang kunon po nimo nga ikaw ang pildi ni diskusyon na ang dawato nimo challenge dili. Wala siya giingon nga basahon ang ngalang Pablo. Ha? Wala siya giingon nga basahon ang ngalang Pablo. Ang giingon niya, basahon sulod sa sinulat ni Pablo. Sa sinulat ni Apostol Pablo. Sa sinulat ni Apostol Pablo. Sa sinulat ni Apostol Pablo. Sa Greek Bible nga ni-mention siya og Biblia. Balik ko to yung istorya niya. Mabasa man kanimo sa sulod sa Greek nga Biblia nga nag-mention og pulong Biblia. Sige daw kuno. Mabasa man kanimo sa sulod sa Greek nga Biblia nga nag-mention og pulong Biblia. Sige daw kuno. Mabasa man kanimo sa sulod sa Greek nga Biblia nga nag-mention og pulong Biblia. Sige daw kuno. O to ha. Klaro kaayo ang iyang istorya. Klaro kaayo ang iyang challenge. Basahon nako sulod sa Greek nga Biblia. Mabasa man kanimo sa sulod sa Greek nga Biblia nga sulod sa sinulat ni Apostol Pablo. sa sinulat ni Apostol Pablo. Nga ni-mention siya og pulong Biblia. Nag-mention og pulong Biblia. Sige daw kuno. Mauto ang challenge ni Bulawanong Oras. Basahon sulod sa Greek nga Biblia. Sulod sa sinulat ni Apostol Pablo. Wala siya giingon nga basahon ng ngalan ni Pablo sa verse. Wala siya giingon na. Ha, ako lang paklaro ha. Wala siya nagsultihan na sulod sa verse basahon ng ngalan Pablo. Ay ingon niya, sulod sa sinulat ni Apostol Pablo, diha sa Greek Bible, basahon nga ni-mention siya og pulong Biblia. Moto ang challenge ni Bulawanong Oras. Unya kinabasahan man gyud nako nga matod pa dinhi sa ikaduhang Timoteo 4:13 ton Philonen hon na Pilipon entruwadi para karpo Hercumenos fericay ta Biblia malistatas membranas. Nabasa man gyud diri sulod ni sa Greek Bible, sulod ni sa sinulat ni Apostol Pablo, ang ni-mention siya og pulong Biblia. Ara Biblia. Aro, klaro na, Biblia. Ni-mention siya og pulong Biblia. Unya, sa diyang gibasa na ko ni, natingala kong Bulawanong Oras, kung umingon siya, nga wala daw kung napamatudan. Naglibog ko rin tawanan ni, nga mingon siya, wala napamatudan, nga klaro naman kay na, nga napamatudan man yun diha.
Sa man to, trying hard mo palusot o naipit gyud klaro? Ha? Bulawan ng oras? Nganong maningkamot man ka? Nga imuha man tong challenge, klaro kay pagkasulti nimo, di ba gyutro pa nako? Ha? Wala ka nagsulti sa imuhang giingon nga sulod sa bersikulo basahon ang ngalang Pablo. Ang giingon nimo sulod sa sinulat ni Apostol Pablo. 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 Ang ikaduhang Timoteo, sinulat na ni Apostol Pablo. Ito siya, ikaduhang sulat ni Apostol Pablo nga to ka Timoteo. Ikaduhang sulat ni Pablo nga to ka Timoteo. Sulod na sa sinulat ni Apostol Pablo. Nabasahan ang, na-mention niya, ang pulong Biblia. Greek man to. Oh, so nahatag na ko ang iyang ipangayon nga challenge. Ingon siya, kung dili mabasa, pildi na siya. Sinulat ni Apostol Pablo, basahon na ko ang pulong. Kung mabasa nimo litra po litra sa Greek nga language sa Greek, mabasa nimo litra po litra Biblia. Ang kuno nako nga pildi papan kun nimo mabasa, ang kunon po nimo nga ikaw ang pildi ni diskusyon na ang dawato nimo challenge dili. Kung mabasa na ko, kung dili mabasa pildi daw ko. Kung mabasa na ako, pildi na siya. Kunya kinabasa man yun ako. Di siya ang pildi. Hindi mo siya mudawat siyang kapildihan. Maunay nakamaot ning kuan, may nakamaot aning kuan, aning bulawanong oras. Kay mas kinaipit na magpaka-as-if agyapon siya nga naka-score. Busa, pildi jud ka bulawanong oras, pagkapildiha jud kay nimo. Oh, nya. Ha? O nya, maingon pa si Kuan. Sasabihin pa ni Joven Rosales na ako daw yung nalukapa. Anong ako yung nalukapa? Hindi ako yung nalukapa doon. Ang sabi niya kasi, basahin sa loob ng Greek Bible. O, Greek Bible ang binasa ko, di ba? Sa loob ng sinulat ni Apostol Pablo, binasa ko ikalawang Timoteo, na nag-mention si Pablo ng salitang Biblia. Kailangan basahin letra por letra Biblia. Nang binasa ko, anong hinanap niya? Pablo! Sino kayang may diferensya sa utak doon? Ha? Binasa ko. Entrovadi para Carpo et Comenos Ferikaita Biblia. Ang sabi niya, saan yan ang pangalang Pablo? Tapos ako yung naluka pa. Uy, Jerwin, hindi ka na marunong mag-judge. Para saan yung pinag-eskwelahan mo? Nag-graduate ka lang ba dahil naawa sa yung teacher mo? Ha? Jenwen Rosales? Pumasa ka lang ba kasi naawa sa iyo ang teacher mo? Pero academically, wala na ka lang natutunan. Pati man naman pag-judge sa mga pinapalubon, di pa ka alam ang tamang pag-judge. Oh. Ano ba ang challenge si Bulawanong Oras? Basahin sa loob ng Greek Bible. Ang binasa ko, Greek naman yun eh. Basahin sa loob na sinulat ni Apostol Pablo. Ang binasa ko, ikalawang Timoteo yun eh. Na minention niya ang salitang Biblia. Kailangan basahin letra por letra ang Biblia. Binasa ko naman letra por letra. Entrovade para Carpoer Comenos Ferikaita Biblia. Ang sabi niya, asan na pangalang Pablo dyan? Wala sa usapan na pati pangalan ni Pablo babasahin sa loob ng talata, ang pangalan Pablo. Ang sabi niya, ni-mention ni Pablo ang salitang Biblia sa loob ng kanyang sinulat. Sa Greek Bible babasahin. Binasa ko naman doon ah. Tapos sasabihin mo, ako yung natalo. Wala ka sariling utak mo niyan. Wala ka sa katinuan mo niya. Pinagbibintangan mo ako. Oh, sa madaling salita, pumasa ka lang dyan sa pinag-aaralan mo, naawas ang teacher sa'yo. Hindi ka marunong ng ano eh. Ha? Hindi ka nakakaintindi. Pinapanood mo na nga, di mo pa naiintindihan. O maliban na siguro kung ang intention mo talaga,
is mga asar, hindi yung talagang ano totoo. Ako, nung ako'y Sabadista, hindi ko kinakampihan mga kasama ko Sabadista sa panahon ng debate. Pinakikinggan ko yung mga reasonings nila. Ha? Kung ano man ang reasoning ni, sino yan? Sino yung aming debate ng panahon yun? Si Perfecto Loberanes. So, pinapakinggan ko yung mga reasoning ni Perfecto Loberanes, nakita ko sa mga reasoning niya, talagang tabingi talaga siya sa debate. Tabingi talaga siya. Yung mga alibay niya halatang halata. Talagang lugi talaga siya sa mga CFD. Anong gusto niyong gawin ko? Kampihan ko kahit nalugi siya. Sasabihin ko mga CFD hindi nanalo kahit halatang pagkapanalo nila. Yun ang gusto niyong gawin ko? Hindi ako ganun tao. Nakita ko, talo talaga. Alam nga, magkakampihan ko. Talo eh. Matibay naman ang katotohanan. Ba't ko kakampihan? Oh. Sila kasi ganito. Kahit na talo yung kalaban, kakampihan nila yun basta Katoliko yung kalaban. Bawa, Baptist versus Catholic, natalo yung Baptist. Sasabihin nila ang Catholic ang natalo kasi ayaw nila sa Catholic eh. Naalala ko dati dong debate namin ni Marsjen Kapapas sa DXSY sa Ozami City. Nagdala siya ng kasama niyang Seventh-day Adventist. Ang tema namin no, patutunayan ko na sa mga Israelita lamang ipinagbabawal ang pagkain ng karning baboy. Sabi ni Kapapas, dagdagan mo. Dagdagan ng ano. Ilagay mo diyan hindi kasama Kristiyano. Understood naman yung bro na na sa Israel lamang, hindi kasama ang Kristiyano talaga doon. Hindi lagyan mo. Hindi kasama ang Kristiyano. Yung plano pala niya, hanapin niya yung letra po letra hindi kasama ang Kristiyano. Yung palang plano niya. So, nung sa tanungan na, tinanong ko siya, sangayon ka ba? Sa tanong sa kanya, saan sa Biblia mababasa na pagkain ng karning baboy pinagbabawal ng Diyos? Saan yan? Nasa Levitico 11, Kapitulo 11, versikulo 7, sabi ni Marsjen Kapapas. Tinanong ko siya ngayon, sangayon ka ba na ang sinabihan dyan mga Israelita lamang? Sabi niya, sangayon ako nakasama na ang sinabihan dyan mga Israelita lamang, hindi kasama ang Kristiyano. Siya na sumagot ha. Tinanong ko lang siya, sangayon ka ba na mga Israelita ang sinabihan dyan? Sabi niya, sangayon ako na Israel ang sinabihan dyan, hindi kasama ang Kristiyano. Inamin na niya. Nga, sabi ko, panalo na ako. Sabi niya, wag mo sabihin panalo ka. Mag-ibang-debate ka. Panalo na ako eh. Inamin mo na eh. Panalo na ako. Huwag mo sabihin panalo ka na. Debate tayo, tuloy mo. Wala na, talo ka na. Sinamin mo na eh. Ikaw na may sabi. Ulitin ko. Israelita ba ang sinabihan sa Levitico 11:7, yes or no? Anong sagot ni Marsjen Kapapas? Yes, Israelitang sinabihan dyan, hindi kasama Kristiyano. Oh. Dalawang beses yung sinabi yun. Sino? Talaga panalo na ako. Sabi niya, huwag mo sabihin panalo ka na. Nandidebate tayo dito, ano ka ba? Oh. Ngayon, pagkatapos ng debate, tinanong nung moderator. Ang moderator noon ay si Kenneth Bustamante. Kasama si Marsjen Kapapas, si Amancio Manggubat at yung isang Sabadista tinanong ni Kenneth Bustamante. Brad, sa tingin mo Brad, sino nanalo sa dalawa Brad? Ang sabi ng kanyang kasamang Sabadista, ang nanalo yung Katoliko. Si Marsjen nagtampo, iniwanan yung Sabadista ang kasama niya. Oh. Si Amancio naman, tawa ng tawa si Amancio para itago yung kanilang pagkatalo. Tapos sila dun pumunta sa DXSY nung anong hapon na yun eh. Oh.
Kasi sa YouTube, Jando Alabado versus Marcin Kapapas. Hindi ko alam kung nasali ba doon sa record, sa live yung yung pag-amin ng kanyang kasamahan. Tinanong ni Kenneth Bustamante yung kasamahan niya, sa tingin mo, sino nanalo sa dalawa? Sagot ng kasamang Sabadista, ang nanalo yung Katoliko. Nagalit si Marcin Kapapas, iniwanan, nagtampo siya doon sa kanyang kasamahan. Bakit di siya kinampihan? Iniwanan niya doon sa This Is Why, umabas lang ni Amancio, iniwanan sa taas yung kasamahan nila. Oh. Ano nangyari? So, kailangan ko na sigurong mag-bye-bye. Ay, ligo. Bye-bye. Kasi, kailangan ko nang umalis kasi may pinapalabada ako, bibili pala ako Downy. Oh. Pinapalabada ako dito tuwing Lunes. Binabayaran ko ng ng 1,000. Marami man o hindi ang labahin. Usually kasi nung una sila ng laba dito, 3 sako yung nilaban nila, 1,000 lahat yon. Ngayon, 1 sako na lang, halos kalahati pa. 1,000 pa rin, kasi tulong ko sa kanila yon. Sabi nila, bro, nakakaya na mo, pwede pa babain mo? Huwag tulong ko yan sa inyo. Okay, kaya kailangan kong magbabay muna kasi bilang ko muna sila ng Downy at saka ng Bareta. No? Okay, so yun. Jerwin, wag mo kakampihan si si Bulawanong Oras kasi pag kinampihan mo 'yun, pinapalitan mo nagsinungaling si Pablo. Sabi niya kasi kailangan basahin sa loob ng Greek Bible. Sa sinulat ni Apostol Pablo na minention niya ang salitang Biblia. Talagang minention naman talaga salitang Biblia eh. Sabi ni Apostol Pablo, "Entro wadi para karpuir kominos ferikaita Biblia." Talagang binanggit eh. Oh. Sa Lucas, ganun din. Kay Feminisiltin, Tes Catulis. Ay, Catulis pala yun. Kaya, Jerwin, ayaw pagdumot-dong. Kung magdumot ka na ako, Jerwin, dara, dumta. Ayaw pagdumot na ako. Gadumot man ka. Dili ra ba malangit ng taong nagdumot? Ha? Ayaw pag dumot-dumot, diha? Usa man ka, dumot-dumot man ka. Jerwin ha, ayaw pag dumot-dumot na ko. Oh, ayaw pag dumot-dumot na ko ha, kay wag yun mo. May makuha, ano yung dumot-dumot na ako. Ano pag dumot-dumot niya? Nakapasok ko lang bro, nag-grocery pa ako. At ako naman, aalis na po ako. Hindi tumawag si ngayon, si Junel Maglasang. Baka mamaya na lang itong hapon yung aming talakayan. Kasi, kailangan ko munang umalis. Dahil, bilang ko pa ng Downy yung mga labandera ko. Maraming salamat po at hanggang dito na lamang po ako. Bye-bye! At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point! Straight to the Point! To make his message known is our responsibility.